Ako po si Rexes Torres, ang currently po na supervisor ng Parochial Historical and Cultural Heritage Ministry. Kasi makikita rin naman po natin yung features niya, very Pinoy talaga. Pango yung ilong, may dalang tabak, yung kulay niya parang brown or Nandito po yan dati. yes po. And during renovation lang po ng simbahan, napag-alaman po nilang dalawa pala. Every details po may kahulugan at paliwanag. Ang bayan ng Paete ay bayan ng mga magagaling magupit. Ito rin pong bayan ng Paete ay lupain ng mga magagaling magpinta. Hindi pa siya finish. Yung mga ganito po. Oo, tapos nakikita mo parang naitim siya. Ay, oo. Ino-oven ko kasi. Ino-oven po yung mga Oo, ganito? para yung ano ng wood. Sa paanan ng bulubundukin ng Sierra Madre matatagpuan ang bayan ng Paete sa Laguna. Isang munting pamayanan ngunit hitik sa sining, tradisyon at makulay na kasaysayan. Kilala ito bilang bayan ng Manlililok dahil sa husay ng mga taga Paete sa pag-ukit sa kahoy ay hindi lamang humanga ang buong bansa kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga likhang sagradong imahe ng simbahan hanggang sa mga pinong detalyeng inilalapat sa mga muebles at iba pang obrang kahoy, ang bawat piraso ay bunga ng dedikasyon at pananampalataya at likas sa pagkamalikhain ng mga mamayan. Hindi rin mawawala sa pagkakakilanlan ng Paete ang tatlong krus na nakatayo sa itaas ng isang burol na tila nagbabantay sa buong bayan. At ang kasaysayan ng bayan ay nagsimula pa bago dumating ang mga Espanyol at ilang hakbang mula sa kabayanan matatagpuan ang isang makasaysayang simbahan. Ito ay ang Santiago Apostol Parish Church o mas kilala bilang Paete Church. Ang Paete ay tiyatag bilang bayan noong 1580 ng mga Pransiskanong pare na sina Fray Juan de Plasencia at Fray Diego de Oropesa. At mula rito naging bahagi muna ito bilang bisita ng Lumban hanggang October 20, 1600s bago tuluyan nagkaroon ng sariling pamamahala ng pangsimbahan. At ang simbahan ay may estilong barok at makikita dito ang kakaibang disenyo na likas sa mga kulturang sining ng mga Paeteño. Hanggang sa kasalukuyan nanatiling isa ang simbahan ng Santiago Apostol sa Paete sa pinakamahalaga at pinakakilalang pamanang pangrehiyon at pangsining ng Laguna. Isang pruweba ng mayamang kasaysayan at malikhaing diwa ng mga Paeteño. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang Paete, Laguna. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ng Laguna at meron po tayong pupuntahan po dito guys na isa pong napakaganda pong simbahan. Bali itinayo po ito noong 1500s at ang pangalan po ng pupuntahan po natin is ito pong Catholic Parish Church of Santiago Apostol dito po sa may Paete, Laguna. At napaka makasaysayan po na itong lugar na to guys. At ating pasyalan, alamin natin kung ano ba yung mga istoryang mga nakapaloob dito. At meron na rin po sa atin nag-aantay doon mismo sa may simbahan. So tara, at samahan niyo ako, ating alamin, ating pasyalan itong Paete Church. So let's go! So ngayon guys, pinagbigyan tayo ng panahon at napaka-tirik ng araw ngayon. Kasi pagka umuulan, medyo hassle bumiyahe. Yun talaga yung pinakamaganda guys, yung nakikita natin doon sa medulo. Yung view ng ng Sierra Madre. Pero ang problema nga lang dito sa may Paete is ginagawan po dito ng windmill ngayon. Bali yung kabundukan natin diyan, ginagawa ng windmill. So ibig sabihin, pag ginagawa ng windmill, yung mga puno diyan, siyempre tatanggalin nila, lalagyan nila ng mga instruktura. Pero may mga nabalitaan naman ako na ang sabi, after naman daw magawa is tataniman din ng mga puno, no? So yun yung mga nabalitaan natin dito sa Paete. So diretsuhin lang natin to. At sa right side natin makikita natin dito yung Laguna de Bay. Napakalawak niyan. Sa harap netong Laguna de Bay is may ginagawa rin ditong instruktura. Napakalaki rin po nito, no? Ayan, no? Slow down, construction ahead. So hindi ako sigurado kung ito yung tinatawag nilang dam dito. Ahonan Dam ba yun? Parang ganun ata ito. So tanong natin kung ito ba yun. Para ma-confirm lang natin So magtatanong tayo dito sa mga dito. Construction workers. Yan, mga nagtatrabaho. Tatanong lang natin. Kuya, magandang hapon. Ano po itong ginagawa dito? Dam. Ayan ba yung ahonan? Ahonan Dam. Okay, sige po. Salamat.
So yun guys, ito nga yung ginagawa dito na dam sa may right side natin. Napakalawak na ito. Akala ko kasi nung una, ano yan, mall. Yung pala, dam. Tapos connected yan doon sa may likod na itong bundok. Diyan yung ginagawang windmill sa likod niyan. So diretso yun lang natin to guys, no? Oops, flood alert. May flood alert Parang di ata kaya ng motor na ito, ang taas So guys, pagka pumunta pala kayo dito ng Paete is makikita nyo dito at madadaanan nyo dito yung baha, nasa harapan natin. So tatanungin lang natin itong mga nandito kung kakayanin ba. Kuya, kakayanin ba ng motor? Boss, ikot niya na lang boss. Baka may kasalubong ngayon. Baka tumiri kayo. May exit siya Kanan po kayo diyan. Hanggang tuhod Kaya nga baka tumirik Ang dami na ako tumirik. Marami ang tumirik dyan? Ako ang nakakalat boss dyan. Wala pa. Gawa mo yung mga kasalubong mo. Wala pa. Kailan pa po yan ganyan? Nung nagbagyo ko. Wala pa ako. Fiesta pa. Fiesta pa. Pesta pa. Buwan na. Ayun no. Talagang salubungan sila Malakas pala yung yung alon pagka may kasalubong. Di kaya. So yun guys kung mapupunta kayo dito sa may Paete, ayan, mga baha. Meron. So ito yung mga ops, ayan na. Wow, basa ako. Nabasa tayo. So mataas nga siya, no? Ayan, no? Pinasok yung sapatos natin pero okay lang. Mataas talaga siya, hindi kaya ng mga mga motor. Basa pa ako dun Siyempre, di kami mawawala. Wait lang, wait lang. Sige na, hati-hati na kayo dyan. So ayun, binigyan natin sila ng sticker, no? Shoutout na lang kayo dito sa camera. Mga ano lugar na to? Paete? Paete. Ayan na, ubos na. Ayan Salamat Ito na ako So guys, di tayo pwede makaraan doon, no? Dadaan tayo dito sa may iglesia. Pag hindi kayo makadaan doon sa may mismong highway, ito may alternative dito na daanan. Dito ako dumadaan pag baha dyan. So ito, sa may iglesia. So simula dito sa may iglesia, meron pa tayong 5 minutes, no? Para makarating dun sa destination natin, yung simbahan. May mga ginagawa na rin pala dito mga kanal. Tapos sa kanan nito, mayroong sementeryo. Pero kung napapansin ko dito, sa may ibabaw natin, yan, is napakataas na bundok. Sa mismong paan ng Paete. Ayan, Bagong Bayan. So dito pinapakanan niya tayo. Adaw Street. Dami na pala nakatira dito. Fully developed na rin pala dito sa may mismong bayan ng Paete. Pero mapapansin mo yung mga bahay, may mga ancestral house pa na natitira dito. Okay, ito na. Dito may makikita tayo mga mga sculpture. Ayan, no? Napakalawak pala na ito sa gilid, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Sometimes I gotta remind myself. Take time, take time, take time. Find the light in your eyes, fantasize that we're somewhere else. We're breaking out of the middle. We're flying fast like a missile. Can we hold on just a little longer? Where do we go now? I wanna let my hair down. I wanna scream a little too loud. I wanna stay out till the sun comes up. Then I'm looking at you and how did we make it out, make it this far? Push the pedal on a runaway car. I wanna stay out till my lungs fill up with the breath you inject. The air is something new.
Okay guys, dumating na tayo dito sa may mismong simbahan ng Paete, no? Paete Church. Kung saan makikita natin dito sa may harapan is napakalawak na itong parkingan nila, no? Yung harap ng parking ng simbahan. At yung mga kabataan dito, yung mga nagpa-practice dito sa may harapan ng simbahan, ayan, nakikita ninyo. Dito sila. Meron silang lugar kung saan sila pwede mag-practice, no? Doon, merong stage doon sa part na yon. Kasi itong binalakaran natin ngayon, guys, is itong whole court ito, eh. Oh. Ayan, court yan. Tapos, sa may harapan nito, dito na mismo yung simbahan. Napakalawak. Tapos, mapapansin natin dito, yung instruktura ng simbahan is luma na. Ayan. Talagang makikita natin dito sa harapan natin, is lumang-luma na siya. Tapos yung mismong harapan niya is may mga carvings. Hindi siya hindi siya yung mismong adobe na plain lang. May nakalagay siya ng mga ukit. Ay, lapitan natin. Dito sa may part na to, yan. Nakikita ninyo. May ukit siya, oh. Inukitan. Ang hirap gawin yan. Kasi dito yung yung marker nila. Ang nakalagay dito is Church of Paete. Paete was founded in 1580 by Juan de Plasencia. Okay, papasok na tayo sa may simbahan, no? Bali, inaantay na tayo ni Sir Rex, yung mismong historian dito sa may Paete Church, no? So, nandito siya ngayon. Hi, Sir Rex. Hello po. Good afternoon. Ako po si Rexes Torres, ang currently po na supervisor ng Parochial Historical and Cultural Heritage Ministry. Sir, kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa may simbahan ninyo. Kailan ba Sige ito naitatag? So nagsimula po yung kasaysayan ng Paete sa kamay ng kapangyarihang sibil ng mga paring Franciscano around 1580. So before ho, yung mga Franciscan friars ang may hawak sa bayan at saka po simbahan. So sila po yung namumuno, at the same time, sila din yung nag-evangelize na itong bayan ng Paete. So taong 1602 po, sir, dumating po yung mission ng Katolisismo dito po sa bayan ng Paete, at yung mission po nila ay may pangalang San Lorenzo. At yung San Lorenzo, diakono po ng Roma, yun po yung naging unang pangalan at unang patron ng bayan ng Paete. Sa kasaysayan po namin, bago pa man dumating ang mga Franciscan friars at ang Spanish colonialism dito sa bansang Pilipinas, ito pong maliit na lugar ng bayan ng Paete ay kilala na sa pag-uukit or paglililok. Ngunit, wala pa po yung mga santo. Wala pa yung mga banal na imahen. So, ang mga taga-Paete po, yung local before, ang tanging gawain nila ay gumawa ng mga muebles, furniture sa bahay, yung mga kagamitan sa bahay. At the same time din po, sa payan po ng Paete before, kami po ay kilala sa paggagawa ng mga balanghay. So yung paet na ginagamit po nila before, hindi pa nila ginagamit sa pag-ukit ng mga santo. So yung paet ginamit po nila sa pagkikinis ng tabla, sa tagiliran ng mga balanghay. Which is yung balanghay po ay isang uri ng bangka at sakyang pandagat na ginagamit ng mga mamamayan noon. At maglao ng panahon nung dumating po sa amin ang misyon ng Katolisismo, mas naging madali po yung communication nila sa pamamagitan ng visual arts and ng Catholicism. At yung sining at pananampalataya po ang mas kumulay at umukit ng kasaysayan ng bayan ng Paete. Grabe ang kasaysayan ng Yun po. Paete na. So, medyo umaambon-ambon na rin. Yes po. No? Pasok Tara, po pasok tayo. tayo dun sa may loob. So guys, narinig nyo yung grabe. Tumaas yung balahibo ko dun sa sinabi ni Sir Rex, no? So dito lang tayo sa may loob ng simbahan ng Paete. So ito. So, nandito po tayo sa unang bahagi ng simbahan namin kung saan bubungad po sa atin yung mga murals na makikita dito po sa bayan ng Paete. Na yung mga murals po na yan, hindi lang po sila basta mural or patungkol sa Katolisismo. Ngunit yan rin po ay naging instrumento ng mga para sa pagpapakalat ng Katolisismo dito po sa bayan ng Paete. Lalo tigit sa amin pong maliit na bayan. So, una ko pong ipapakilala sa kanila yung Langit, Lupa, Impyerno, kung saan, ito pong painting na to, ipininta po ni Jose Luciano Dans around 1850. Okay, So, it's a summarization ng Catholic beliefs. Kung saan makikita po natin yung Krus ni Jesucristo, sa baba po nito na nakakonekta sa Tree of Knowledge ni Eva at Adan, at the same time sa pole po na meron sa impyerno.
Ito po ay isang pagbubuod ng mga paniniwalang Katolisismo. Nandyan po yung Seven Sacraments, nandyan po yung si Blessed Virgin Mary, at the same time, nandyan din yung God the Father, kung saan yung Holy Trinity ay kita rin po dyan sa painting na yun. Ang ganda, no? Every details po, may kahulugan at paliwanag. Dito, Sir Rex, makikita natin. May mga ano talaga, no? May mga talagang naka-detail siya. Yes po. Iba't ibang, nandito rin po yung 7 pasakit sa impyerno. At the same time, meron pong mga seksyon para sa mga impyerno ng mga sanggol na hindi nabinyagan. Mm-mm. So, kasama din po yan. At gayon din po yung purgatorio. Yung po. purgatorio, ibig sabihin yung paglilinis po sa mga kaluluwa. Mm-mm. So, lahat po ng tao, or walang exception sa purgatorio, lahat po dadaan. Kahit na pari, kahit na obispo, lahat po ng mga nanirahan sa mundo ay dadaan po. At isa po sa mga trademark ng painter na si Jose Luciano Dans ay yung pagtatago ng mga detalye. So sa painting po nito, sa pag-aaral nila, may mga ilang features kung saan yung mga detalye ng painting ay parang hindi doon belong. Isa po sa mga makikita natin is yung paglalabanan ng good and evil. Mm-mm. Ayun. Yung barko ng mga anghel or yung mga banal at yung po yung sa infierno. Makikita po natin yung 3 ulo doon Ayan. na parang sumulpot lang siya bigla, na parang wala siyang kinalaman sa pangyayari. And according po sa mga local historians namin sa pag-aaral ay may mga dinagdag or mga inad na or may mga naunang pinta si Jose Luciano Dans tapos pinatungan niya ulit ng mga bagong detalye. So yan po, hanggang sa kasalukuyan from 1850 ay makikita pa rin po yung kasaysayan na likas dito po sa bayan ng Paete. Mga anghel, tsaka ito yung mga Yes evil. po. Yes po. Grabe, ang ganda. Pero ito, Sir Rex, pansin ko kahoy pala itong ginamit. Yes po. Talagang matagal na rin po ito siguro, no? Yes po. So, circa 1850 po siya pina-commission sa kay Jose Luciano. Mm-mm. And Ang gumawa po nito, si Jose Luciano Dans po. Isa pong lokal na taga-Paete. taga-Paete mismo. Mm-mm. Sa kabila naman din po, nandun din po yung murals din ng aming simbahan, which is San Cristobal. Dalawa po sila. Isa pong nakapinta directly sa dingding ng simbahan sa adobe stone, and isa pong nakapinta rin sa kahoy, same as Langit, Lupa, Impyerno. Isa po sa mga theory kung bakit dalawa yung San Cristobal namin or yung Saint Christopher namin ay hindi po nagustuhan noon ng praile or ng pari yung itsura ni San Cristobal dito po sa nakapinta sa dingding. Dahil tinawag niya po yung Indio, na yung word na Indio ay para ma-describe na mababa ang mga Pilipino, to degrade the Filipino. Sabi niya, Indio, hindi siya mukhang santo. Kasi makikita rin naman po natin yung features niya, very Pinoy talaga. Pangu yung ilong, may dalang tabak, yung kulay niya parang brown or dark yung kulay niya, and also may bahay kubo po sa likod. At para sa mga praile, hindi yan mukhang santo. Mukha yung Indio. And after a decade po sa kasaysayan, 1850, pinagawa naman po yung San Cristobal sa kahoy. Okay. At diyan naman po makikita natin yung itsura ni San Cristobal na hawig na sa mga itsura ng mga Meksikano. Matangos na yung ilong at yung tindigan, mas mukha na siyang santo. At para sa mga praile before, mas nagmukha siyang holy or mas nagmukha siyang banal. Mm-mm. And yung isang story po, sabi ko nga po kanina, isa po sa trademark niya sa Luciano Dans ay ang magtago ng detalye. Dito po, literal niyang tinago yung pinta na nasa dingding. Okay. So even po before, noong 1980s, nung renovation ng simbahan, ay nakita nila at napag-alaman nilang dalawa pala yung pinta ni San Cristobal sa bayan ng Paete. Dahil ang ginawa po niya ay literal niyang ipinatong itong malaking pinta dito po sa nakapinta directly sa dingding. Ibig sabihin, sir, yung kahoy na yan, eto po, nandito po yan dati. Yes po. And during renovation lang po ng simbahan, napag-alaman po nilang dalawa pala. Na So, ibig sabihin wala pa nakakaalam, no? Yes po. Wow. So, isa po yun sa mga theory. And yung dalawang theory po na yun yung nakapaloob doon sa aming San Cristobal. Ang galing, no? Yes po. Sige po, lakad po Matuloy tayo. And makikita po natin kasi ang Paete, arts capital ng bayan ng lalawigan ng Laguna, kung saan hindi lang kami po umuukit. So, kasi po, ang isang sculpture, ang isang ukit, kailangan mo muna itong drawingan
bago mo maging 3D. So, it's a process po na kailangan mo nang i-sketch. So, kung ang bayan ng Paete ay bayan ng mga magagaling magupit, ito rin pong bayan ng Paete ay lupain ng mga magagaling magpinta. Patunay po yung aming mga naglalakihang Ito murals. sa kaliwa guys, oh. Grabe, no? Ang sabi ni sir, ito daw is nakapatong raw yan dito dati. Tapos nung tinanggal, nalaman nila, meron palang isa pang artwork dito. Wow. And sa kasamaang palad po sa kasalukuyan, yung estado ni San Cristobal na nakapinta sa kahoy ay medyo nasisira na or nasisira na po talaga siya. Nakakain na po siya ng anay. Yes po. Kinakain na siya ng anay, ano? And yung paintings po namin ay kilala bilang National Cultural Treasure po ng bansang Pilipinas. So hindi lang po siya yaman ng bayan ng Paete at ng lalawigan ng Laguna, pangkasaysayang yaman na po ng buong bansang Pilipinas. Kaya we are rooting po or we are looking forward sa mga susunod na buwan or taon na magkaroon po ng restoration yung aming mga paintings. Sana ma-restore to. Ayan guys, so makikita ninyo dito, kinakain na siya ng anay. Sa sobrang katagalan nitong wooden artwork na to, is nilagyan na nga lang ng kahoy, no? Pampatibay. So, kabilang din po sa struktura mismo ng simbahan namin, mapapansin po natin, malalaki yung aming mga bintana. Yung pinto po namin, malaki rin ang pintuan at saka bintana ho namin. Dahil before po, wala pong source of light. So, wala pong electricity. So, para makapagdaos po ng mga pagdiriwang ng banal na misa, yung mga malalaking bintana po yung nagiging ilaw ng buong simbahan namin. At the same time po, ito po kung mapapansin niyo yung aming chandelier, yan po ay mula sa Quiapo, na doon dati naka-install at napunta na po dito sa bayan ng Paete. So, ibig sabihin, original po siya na sa Quiapo Yes, Church. Yes. Tapos, Dito dito, po, na. dito na po sa Paete. Okay. Sige po, sir, lakad po tayo. Isa po kung ang patron saint po namin is Santiago Apostol, isa po sa mga naunang deboto ng Mahal na Birheng Maria ay ang aming patron San Santiago Apostol. Dahil nung pinanghihinaan po ng loob si Santiago magpakalat ng mabuting balita sa mga tao, nagpakita po sa kanya yung Mahal na Birhen sa pamamagitan ng Mahal na Birhen del Pilar. So ito po yung exact replica na nasa Espanya, kung saan doon po nakita at nagpakita sa aming mahal na patron ng San Santiago, na San Santiago yung Mahal na Birhen del Pilar para palakasin yung loob na pagpapakalat ng mabuting balita. Sabi ni Sir, galing ito raw yung mismong eksakto na ano po doon sa... Yes po. Ano pong Sa bansa? Espanya Sa po. Espanya. Oo. So, anong year possible na ano yan, Sir? Nito lang po siya, around pandemic lang po siya. Pandemic lang nadala dito. Pero yung devotion po ng Paete, pag sinabi po nating Del Pilar, ay alos sa matagal na panahon na rin naman. Sige po, Sir. At kung napakilala ko na po sa inyo yung tatlong paintings, meron po dito sa simbahan namin yung pinakamatandang painting, which is pininta po siya around 1720. Ayun, ito. Lapitan natin. Lapitan. Pinakamatandang painting ng Paete Church. Ito po yung tinatawag naming animas or wisyo pinal. Wow. Ipininta po siya around 1720 nang hindi po kilalang pintor. So sa kasaysayan po, walang naitalang pintor or walang author. Kung sa libro ay wala pong author. Dito po sa painting na ito ay isa po sa mga theory na nailalaan sa kanya is baka isang paring Franciscano. Dahil makikita po natin yung Saint Francis dun sa tabi. At yun po yung naging storyline niya. Kung makikita po natin dun sa Animas, meron pong Blessed Virgin Mary, nilalaylay niya yung kanyang rosary. At yung mga tao o yung mga kaluluwa mula sa purgatorio, umaakyat sa kalangitan. Same din with Saint Francis of Assisi, nilalaylay niya po yung cincture, yung belt niya, at ginagawa pong ladder ng mga kaluluwa from purgatory paakyat sa kalangitan. Kahulugan po na ang pananampalataya natin o yung paniniwala natin kay Kristo sa pamamagitan ng ating paniniwalang si Kristo ang Panginoon at Diyos ay makakakyat tayo sa tulong ng mga banal. Kagaya po ni Blessed Virgin Mary and Saint Francis of Assisi. Sige po, sa lakad po tayo. And during 2017 po, ito pong aming simbahan ay sinelebrate po namin yung 300 years ng pagiging patron ni San Santiago Apostol. Nandito po yung relic ni Santiago Apostol. At ito pong aming simbahan ay mayroon pong spiritual bond of affinity sa Compostela.
And kung ano po yung grasya ng mga magpupunta sa bansang Compostela at dito po sa aming simbahan, iisa lang po. So, ito pong simbahan ay inialay para kay San Santiago Apostol. So, ang kukumpleto po sa kultura at kasaysayan ng bayan ng Paete, yung aming pong mga natatanging mga pagdiriwang pagsasapit po ang mga mahal na araw. Nandito po sa simbahan namin yung pinakamatandang imahen ng ng simbahan. Siya po ay regalo ng Franciscan Friars, which is 5 po sila, yung aming mahal na Senyor, Mater Dolorosa, Jesus Bambino, San Santiago Apostol, at saka po yung aming Jesus Nazareno. So ito pong aming mahal na Senyor ngayon ay misto lang nakahiga, pero siya po ay kayang itayo, kayang iluhod at kayang iupo. Complete joints as human. Kahit po yung kanyang mata ay naipipikit at naimumula. So sa Paete po kasi ay malimit lang po kayong makakakita ng mga kalalakihan na naghampas sa likod. Which is tuwing Biyernes Santo, yung tinatawag pong penitensya. Okay. Sa Paete po, ang isa sa mga bibigyan nila ng oras para sa kanilang devotion, sa kanilang pamamanata, is yung pagbuhat po sa aming mahal na Senyor. At yung pagbuhat po sa kanya, kinakailangan niya po ng 80 to 100 na kalalakihan. Hindi po dahil mabigat siya, kundi yung isa na rin po yung sa factor. At sa mga nabubuhat po ay meron po silang mga natatanging panalangin, katulad po ng mga magbo-board exam, and karamihan po yung mga seaman, yun po yung kanilang pinapanalangin na makasampa muli ng barko, magkaroon ng magandang ani ang kanilang palayan, at magkaroon din ng supling ang kanilang mga asawa. So sa pamamagitan po ng pagbuhat, pagdedebosyon sa kanya, ay doon po nila lahat binabanggit. So hindi lang basta bumubuhat, hindi lang basta namamanata, kundi yung debotong may puso at pananalig sa Diyos. Yun po yung aming mga. Ito. Tignan natin. Pwede po Ayan. nilang lapitan. Ayun. Guys, ito. Makikita natin dito yung mahal na senyor na tinatawag. Yan. Ito daw, yung mata daw niya is napipikit at namumulat. Ayun, nakamulat yung mata niya. Ng mahal na senyor. Tapos ang katawan daw ni mahal na senyor is na babago-bago. Pwede nakahiga, pwede rin nakaupo. So, ayan. Isa rin po sa traits na pinanghahawakan ng mga taga-Paete is yung tuwing sasapit po yung Miyerkules Santo, kabilang din po yung aming mahal na Senyor. Meron po kaming tinatawag na pagpapaligo sa mahal na Senyor. Kung saan tuwing Miyerkules Santo po sa ika-siyam ng umaga, iuupo po siya sa magandang trono at sa pamamagitan po ng agua de colonia at lambanog, pinaliliguan po siya. So, yung pagkapaligo po sa kanya ay hango rin sa mga matatandang tradisyon dito po sa Paete na kung saan itinuturing po siyang bilang hari talaga. At yung pagkapaligo po sa kanya, yung mga pinagpaliguan niya like yung lambanog, yung langis, ay ipinamamahagi naman po ito sa mga deboto ng Mahal na Senyor. At sa tagal ho ng panahon at sa katagalan ng paglipas ng panahon, yung deboto po or mga nagdedebosyon sa Mahal na Senyor ay nananatili dito po sa bayan ng Paete. Hindi lamang po tuwing Holy Week or hindi lamang po tuwing piyesta niya, kundi buong taon po may mga lumalapit sa aming Mahal na Senyor at nagdadasal sa patuloy na paggabay at pagbibigay ng grasya mula sa ating Panginoon. Gayun din po tuwing Biyernes Santo, yung kanyang prosesyon, pagpapanoodin po natin yung prosesyon niya sa malayo para po siyang isang malaking galyon o isang malaking barko na naglalayag sa alon ng mga deboto. So, sabi ko nga po kanina, sila po ay 5 images na regalo sa bayan ng Paete, kung saan isa po yung aming mahal na Senyor at yun pong pagpapahalaga ng mga taga-Paete sa isang larawan, kagaya po nung imahen ni Kristo, ay malalim at nananalaytay sa kanilang mga puso. Grabe, no? Talagang buhay na buhay po dito yung no? Yung mga ng mga taga-Paitenyo, no? Yes po. Yung mga devotion talaga. Kakaiba. Devotional po Oo. talaga. At makikita po kasi natin hindi lang po sa matatanda, hindi lang po sa mga may edad, kundi lahat po ng age. Meron pong mga deboto, including po yung mga kabataan namin dito. May tinatawag po kaming bulilit procession or mga munting imahen, kung saan po binigyang kulay po ng parokya namin yung mga kabataan naman. So may mga bata po na naghuhulma ng putik, ginagawa po nilang santo at nagpuprosesyon po sila. And nung 2012 po, binigyang buhay ng aming parokya, bakit hindi sila magkaroon ng sarili nilang prosesyon? Tuwing Lunes Santo po sa bayan ng Paete, binibihisa nila yung kanilang maliliit na santo. Yung laki po ng santo ay nagre-range from 12 inches to 18 inches. So sila po nagbibihis, naggagayak,
nagpapalamuti ng andas, nagtutulong-tulungan para po makapag prosesyon sa Paete. So ito po itong training grounds. Na habang bata pa lang, tuturuan na silang mag-alaga ng mga santo. Oo. Dahil almost po, or almost ng mga pamilya dito sa Paete, may pangangalaga po sa isang imahen. Mm-mm. Meron po silang mga santo sa bahay ng kanilang pinagdedebosyon at dinadasalan. Oo. Bata pa lang, kamarero na. Yes no? po, bata pa lang, may sarili ng imahen. Oo. Isa rin po sa historical, nagpakulay sa Paete or sa simbahan ho namin, yung aming pong mga naglalakihang retablo. Ang laki ng retablo talaga, no? Mga lagayan po ng imahen kung ituring sa ibang simbahan. Pero yung retablo po from the word retrotabula, which means behind the altar. So sila yung mga image sa likod ng altar. At sa retablo po namin, nakatala po sa matandang dokumento ng simbahan ng 1807, yung kung saan naandun po yung inventaryo ng aming buong simbahan, ay nakalagay po doon yung aming retablo na gawa po sa molabe o sa isang uri ng matigas na kahoy o yung kilala po bilang molabe or maulabe. At sa pagbuo po ng retablo, wala pong ginamit ni isa mang pako ayon po sa kasaysayan. So, para po siyang estilo ng Lego, patong-patong na disenyo po yung ginawa sa kanya. At gayon din, yung mga iba pong bisita at turista dito na dumadalaw sa amin, sinasabi po nila, parang yung simbahan nyo may pagkakahalin tulad sa mga retablo na meron sa Europa. Dahil isa po sa mga style or mga estilong ginamit sa aming retablo or yung Baroque design. Which is yung Baroque design po, it's a combination po ng balanced design and also sa retablo po namin, in-adopt nyo yung enculturation. Yung mga disenyo ng halaman. Kung makikita nyo po yung sa retablo, korteng pilipit, ang sinasabi po nila, yun po yung mga suso na nakikita sa tabing ilog, yung mga dahon, yung mga halaman, yung mga nakikita po sa kapaligiran. And almost din po sa mga artists natin before, yung mga dinodrawing nila is much more on sa kalikasan. Dinodrawing nila yung bundok, yung mga sapa, yung mga ilog. Ganyan din po yung in-adopt nila sa aming retablo. Ay, hindi mga nilalagay dyan sa Yes po, retablo. yun po yung mga disenyo. Sa tuktok po, nandun po yung TB Soli, si Cristo po na namatay sa krus. Ay yung aming pong maluwalhating patron, San Santiago Apostol, San Pedro Bautista at sa San Juan Capistrano. Sa baba naman po nito ay yung two pillars of the Catholic Church which is St. Paul and si St. Peter. Sige po, lakad po tayo dito. And currently po, marami po, ngayon pong buwan ng Nobyembre, marami po tayong mga kapistahan. Kabilang po ang kapistahan ng Santa Cecilia, ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Milagrosa, and also yung Kristong Hari po natin. Ito po yung unique sa Paete na pag sinabi po nating Paete, hindi mo pwedeng alisin yung kasaysayan at debosyon ng mga taga-Paete sa Batang Jesus, which is yung Senyor Santo Niño. Sa bayan ho ng Paete, meron kaming tinatawag na salibanda, which is yung salibanda po, yun po yung paraan namin ng pagdiriwang ng kapistahan ng Senyor Santo Niño. Sa Paete po, taong 1720, meron na pong naitalang debosyon ng Santo Niño sa pangalan ng Senyor Santo Niño de Tribunal. So kung titignan po natin, namumukod tangi po siya sa ibang Santo Niño na kung saan ito po aming Santo Niño de Tribunal ay meron po siyang bihis or siya po ay nakadamit bilang isang gobernadorcillo. Isa pong mayor, little mayor yung style. At yung devotion po ng Senyor Santo Niño de Tribunal ay lumaganap na hanggang sa kasalukuyan po. At kung mapapansin po natin, yung image or yung Senyor Santo Niño de Tribunal ho namin ay replicang image noong kasalukuyan pong imahen na nasa Maynila. So ito po kasi replicang image lang to dahil sa kasaysayan po, nung nagkasunog po noon sa munisipyo, inilikas po yung tribunal at ngayon po ay nasa kasalukuyang pangangalaga na ng isang pamilya sa Maynila. Ngunit sa bayan po ng Paete, mas binigyang buhay noong ipinagdiwang po namin ng 300 years. Noong 2021, magpagawa ho uli ng image ng Senyor Santo Niño de Tribunal. Hindi lang po yung tribunal ang naging kilala or naging title ng Santo Niño sa Paete, kundi meron pa po kaming tinatawag yung nagiging viral na Santo Niño Palaboy. So yung Santo Niño Palaboy po ay para po siyang lost child na may hawak po siyang krus at sira-sira po yung damit niya. Yun po ay nagmula mismo sa bayan ng Paete. Kung saan yung naglilok po ng original image ay mula po sa kanyang sariling anak. Nakita niya yung kanyang anak na naglalaro at yun po yung ginawa niyang inspirasyon doon sa Santo Niño Palaboy.
And yung sa Santo Niño Palaboy naman po, bilang yung hawak niya yung krus, bilang maging sandigan at kanilang kalakasan, yung krus mismo ni Jesus. So, yun po yung isa sa mga celebration. At tuwing January po, hindi po pwedeng palagpasin ng mga taga-Paete na hindi sila sasali sa prosesyon ng Salibanda. Isa po siyang masayang selebrasyon at makulay na hanggang sa kasalukuyan ay nagiging buhay at nagiging saksi po ng kultura at tradisyon dito po sa bayan ng Paete. So, yun po. Grabe yung kasaysayan, ano? Yes Tsaka yung po. kwento. Yes po. Ang magaling nga po dito sa bayan ng Paete, kahit po na hindi kami ganong kalakihang bayan, hindi kami ganoon ka malaki yung area namin. Sa likod naman po nung liit ng lugar ay yung naitatago po namin higanteng kasaysayan. So, every detail, every image has its own story. Every parts po ng isang artworks meron pong kahulugan. Na hindi lang basta ang Paete gumagawa ng mga imahen. Hindi lang ang Paete umuukit ng mga santo. Hindi lang ang Paete nagpo-produce ng mga image. Kundi ang Paete rin po sana, hindi lang kami maging umuukit, ngunit patuloy na umukit din sa puso ng bawat deboto, gayon din ng paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang Paete. Ang mga taas ang balahibo ko sa Paete. Yun po ang depiction kapag sinabi po nating Paete, sasabihin nila, umuukit. Pero, kaya po kami tinawag na Carving Capital of the Philippines, hindi lang po kahoy ang kayang ukitin ng mga taga dito. Hindi lang po kahoy ang aming medium, kundi umuukit po kami sa bato, kagaya po nung stone carving na ng Immaculate Conception, yung ice, fruits, chocolates, clays, styro, every medium po ay naiuukit ng mga taga-Paete. At ang maganda po sa kasalukuyan, mula bata hanggang sa pinakamatanda na ipapasa na po sa maliit na porsyento pa lang ng kabataan. Then hopefully, mas ma-engage pa yung kabataan na sana hindi mamatay yung kultura ng pag-ukit. Dahil ito yung isa sa mga naging buhay at naging kasaysayan mismo ng Paete. Paete na. From carving and sa pagmamahal po sa bayan, yun po ang isa sa mga mahalaga dito po sa Paete. Para mas mapakilala and also para hindi lang po sa Pilipinas mamayani yung mga mag-ukit, kundi may pakilala rin po sa buong mundo. Grabe, nakakatuwa yung Yes, yung kasaysayan ng Paete. Oo. Napakaliit na bayan. Pero sa kasaysayan, talagang napakalawak Yes, ng ano niya. Okay. From January, February, March, April, May, June, July, and so on po, na mga months, meron po kaming tinatawag na mga pagdiriwang or mga celebration. Dahil ang Paete po, umiikot po yung bayan ng Paete sa kalendaryo mismo na mayroon ng simbahan. So, para po mabuo yung Paete, kinakailangan po natin ng sining at pananampalataya. Kung saan tinasabi po namin, sa bayang ito, niyakap kami ng Sierra Madre at ng lalawigan ng Lawa ng Laguna. Gayon din, pinagbuklod po kami ng pananampalataya at sining. Kung saan hindi po makukumpleto ang Paete or hindi makukumpleto yung kasaysayan ng Paete kung aalisin natin ang sining at pananampalataya na siyang naging buhay mismo ng mga tao dito or mga tinatawag nating Paete mismo. Yun po yung Paete. Ang bayan po ng Paete ay maliit man ang bayan ng Paete, ngunit punong-puno ng kasaysayan, kultura, tradisyon. Kung kayo po ay nagnanais magpunta sa simbahan namin sa parokya ng San Santiago Apostol, ay malugod po namin kayong i-welcome at tatanggapin dito po sa inyong pagbisita. At dahil ang Paete ay hindi lamang isang maliit na bayan, kundi kami rin po ay bayang tumatanggap ng mga bisita. Gayon din dito sa aming simbahan, welcome na welcome po kayo sa parokya ng San Santiago Apostol, dito po sa bayan ng Paete. So guys, naglalakad tayo ngayon dito sa may kahabaan ng JP Rizal. At may mga nakikita na tayo na mga carvings dito. Ito, tatawid tayo. Yan. Ipapasukin natin yung Jesus, Nazareno, Handicraft, Paete, Laguna. So habang naglalakad tayo doon kasi naghanap tayo ng hub-hub, ito yung mga tindahan dito sa malapit dito sa may simbahan, no. Yan. Okay guys, nandito si Ma'am, yung pinaka-may-ari po ng mga furniture or mga carvings dito sa may Paete. Ano po, karamihan po yung mga religious item. Religious item, okay. Pero nagawa din kami ng mga furniture katulad ngayon, parang may order akong bangko ng simbahan. Parang parang religious na rin yun eh. Dito sa may Antipolo yun. Pero yung pinaka nyo po talaga yung mga ganito, mga images po, no? Nasa magkano po ba yung mga ganito ninyo?
ma'am? Depende kasi sa image. Katulad Oo. dito, mga 30,000. Ito po, 30,000. Isang set siya. Pero Isang set na. fiberglass yan. Oo. Okay. Ngayon, kasi pag wood kasi, iba din ang presyo. Opo. Banang siyempre, iba kasi ang kahoy eh. Opo. Eh di pagka yung halimbawa gusto ng ganito, minsan nagiging times 2, times 3. Depende sa mag-uusap. So, depende pala yan sa magugustuhan ng customer. Oo. Kasi tapos humihingi pati ako ng picture sa kanila, sa customer. Kasi siyempre, iba-iba kasi ang gusto ng customer eh. Opo. Kumbaga sana, halimbawa may picture sila, kukopiyahin namin yun. Tapos nagsasend ako sa kanila kung anong gusto nilang gawin. Kung halimbawa may tsura silang mukha, tapos ako, nag-update ako sa kanila kung nagustuhan na ba nila para bago naman pick upin. Kasi siyempre malayo to eh. Kumbaga Opo. sa parang gusto ko naman, para pagdating naman dito, hindi naman yung bakit ganyan na itsura. Opo. Siyempre, may mga social media na tayo na hindi katulad nung araw na natapat lang kami na parang picture lang. Pero Opo. noon, parang parang medyo mahirap, pero okay lang din na nagagawa naman ng paraan. At least pinapakita nyo muna yung ginagawa, no? Yes. Bago Tapos nyo i-final. nag-ano ko ng processing niya, nakikita mo yung parang ganito siya na hindi pa siya finish. Ito kasi yung parang ready to finish pa rin eh. Yung mga ganito po. Oo, Na- tapos nakikita mo parang maitim siya. Ay, opo. Ino-oven ko kasi yan. Ino-oven po yung mga Oo, ganito? para yung ng wood. Oo. Yung wood kasi niya ay hindi na kasi Parang- masyadong parang matuyo din. Oo. Oo, Ganun pala ginagawa po. Oo, ma'am. tapos maraming proseso. Nilagyan ko pa ng sulignum yan eh, para antay-anay. Ano naman siya, hindi naman siya binubuko, pero parang may protection na din. Para hindi naman anayin ng tao. Marami pa pala doon, ma'am, sa dulo po, no? Marami po. So guys, marami pa pala dito sila, ma'am, na mga... Yan, may mga titinda. ready na rin ako, yung Nazareno. Kasi Ito, yun mga yung Nazareno. pangalan ng tindahan ko eh, yung maliliit yan. Kumbaga sa mas mahirap kasi gawin yan eh. Ito pang mga Nazareno na ganito Oo, wood kaliliit. yan, wood yan. wood. Okay. Yung iba kasi fiberglass. Nagawa rin kasi ako ng fiber. Opo. Oo, nagawa rin ako ng fiber. Pero mas ko talaga ang wood. Mas maganda po ang wood po, no? Oo, pero pag halimbawang gusto naman nila ay mas production, fiberglass yung nun. Yan, katulad nito yung mga fiber yan. Ito mga fiber na po ito. Mga fiber yan. Paano Ito, po ba may malalaman pagka fiber? Ay, yung katulad nito, malalaman mo naman pag fiber, yung maramihan talaga. Kasi mas mahirap yan, ito mo, magkakamukha sila. Kasi yun yung, may molde nga ako na parang binabakatan namin. Yung ganito parang oo. Tsaka magaan Yan, po. madami. Magaan po ba ang fiber? Magaan siya. Oo, magaan nga. Magaan siya. Kumbaga Kumbaga sa sa ano eh. kahoy. Oo. Kasi fiberglass na siya eh. Okay. Iba kasi yung ibang wood kasi kahit pa paano, may pagkakaiba sila ng itsura eh. Hindi katulad ng fiber na pag dinamihan mo, iisang kanya. Iisang itsura. Hindi katulad ng wood na individual carving. Kahit iisang nag-uukit, sa totoo lang may pagkakaiba pa rin. So, ma'am, yung production po ninyo doon sa may dulo po, no? Meron dito parang finishing lang kami. Okay. Parang dinadala din namin ang aming gawaan dito sa highway talaga baha kasi. Ay, dito yung Oo, sa may dito baha. sa may dito pag pupunta ka ng Siniloan, Opo. ay di ba baha? Ang ginagawa ko yung iba baha dun sa sa may pinakang kalsada. Doon pa lang pwesto nyo, ma'am. Oo, yung gawaan, yung ukitan talaga. Tapos yung iba, parang dinadala ko dito, para yung mga tao ko, parang sila yung nagsisiksik. Alam mo yung nagsisiksik? Opo. Kasi di ba may crack siya? Yung Apo. parang ganito, may crack siya. Opo. Ang gagawin namin, lalagyan namin ng kahoy na may epoxy, tapos magdidikit na yan. Tapos kaya ang nangyayari ganito, sir? Parang ganito siya. Pagka yung barnisado, yung parang may masilya na siya. Ayan, ganito. Oo, Meron may yan. mga crack na siya. Yan yun. Oo. Yun pala Tapos pag pinintahan siya, wala na yan, di mo na makikita yan. Kasi Natabunan na marami siya. kaming ginagawa diyan. Pinapati pa yan, Talagang popoluhan. mabusisi po, no? Mabusisi siya, hindi siya pwede ng basta-basta ukit lang. Marami kaming pinagdadaanan. Bago mabuo mo yung isang item, inaabot ng 3 buwan, 4 na buwan. Sige, ma'am, invite na lang po natin yung mga pupunta ng Paete. Baka gusto po nila bumili sa inyo Oo. or mag-order. Ipa-flash ko po yung contact number ninyo dito. Ano po pangalan ng store nyo, ma'am? Jesus de Nazareno Sandy Crabs. Ako po si Tina Cagayat Castro. Okay. Ang cellphone number ko po is 0936-33-555-9.
11709 or 0907-936-5345 or mag-visit kayo sa page na Jesus de Nazareno Sandy Crafts. Ayun, Oo. okay. Okay guys, sapakinggan natin si Mami, may-ari ng ng carvings dito, yung wooden carvings dito na tindahan. At yung mga presyo pala dito is iba-iba, no. So kung pupunta kayo ng Paete, pwede po kayo pumunta dito. At ayun, pwede kayong bumili ng mga souvenir. At maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating vlog. At kita-kits kung muli sa ating susunod na adventure. Salamat po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching.